Hello guys! Hello, good evening everyone! Good evening na ba? Yes, saktong-sakto. Hello po! Long time no see. Yeah. Di ba? Medyo matagal tayo nawala. Ako pala, may nawala tayo ng medyo matagal. Kasi naman, ang dami mo naman kasing kasal na pinuntahan, Ganun Kuya talaga. Caleb. Ganun talaga. Pag sa ganitong edad ka na, yun ang pupuntahan mo. Kinakasal na yung Kasal na yung yung tropa mo. Sunod-sunod na Sunod-sunod ng kasal na yan eh. Walang joke, nakaraan lang, di ba? Feeling ko next year kakasal ka na rin. Talaga ba? Halap mo. Papadala ko na lang dito, Kuya. Pero, guys, before we start, gusto ko nga po palang pasalamatan ang Hesenea para po sa aming skincare. Tama, Kuya, di ba? Yes. Thank you po, Hesenea Aesthetic Clinic. Yeah. Saan ba yung mga branches nila? Ang branches nila, meron po sila dyan sa may Mandaluyong at meron po dyan sa may NS Amoranto sa may QC, sa may Quezon City. Yes. Okay. Of course. And before we start, gusto ko rin po sanang i-promote muna ang upcoming event po namin na dito sa paparating na June 14. Ano yung event natin na yun, Kuya? Catwalk Philippines 2025. Yes, dyan po ay magpa-podcast din po kami. Kami po yung host doon. Okay. Tayo pala yung host doon. Tayo yung host doon. Siyempre, plus Angela Ocol. Ayun, si Miss Yan. Angela. So sana po, abangan niyo. Sana po share niyo rin ang live natin today para mas maraming makapanood ng ating live. Yes, at sana mga nasa biyahe dyan, ligtas po kayo habang bumabiyahe at mga nanonood dyan. Sana po ay mag-enjoy kayo. And of course, mga kumakain, sana masarap ang inyong ulam. Diba? Yes, medyo nangangalaw na tayo na. Anyway, sige, let's start. No? Yes. Wait lang. Bago tayo mag-start, maganda rin yung pag-uusapan natin, ano? Yes. Tonight. Ito ay mga talagang napapangatawanan na. Napapangatawanan? Napapanahon. Yung mga napapanahon na mga salita. Napapangatawanan natin yung mga napapanahon na salita. Anyway, yun. Tama nga naman. So, guys, this is Up Top, Down Low! where we talk about what's up, top, hot, new, and trendy today. And down low on the chillest conversations happening now in our society. I am Caleb Alvarez. And I am Charles Dion. We also talk about love, sex, Relationship, and current happenings. Yes, give it. Yes. Medyo masakit ang ano natin ngayon. Namiss ko Medyo masakit ang mga kasukasuan natin ngayon no? Anyway, yon. Kuya, alam mo, etong mga topic natin ngayon, hindi ko lang sure kung kung alam ng mga viewers or nanonood natin ngayon to. Pero, well, of course, dahil nga sabi natin kanina, ito yung mga current happenings na yung mga pinag-uusapan natin, we're excited to share knowledge kung ano nga ba yung mga ibig sabihin na to. Kasi mamaya, ito na pala yung mga sinasabi ng mga kaibigan nila, mga pamangkin nila, mga anak nila, o kung sino-sino mang tao nasa paligid nila. Diba? Wala na yung mga Gen Z. Yes, Gen Z. At isa ka na rin doon, di ba? Gen Z. Well, anyway, actually, nung ginagawa to ng mga staff natin nung karaan, talagang, hindi ako nakikinig kasi bawal ko malaman. So ano nga ba? Ano nga bang pag-uusapan natin ngayong gabi? Ang pag-uusapan po natin ngayong gabi ay ang Gen Z slang. Yes, yan. Gen Z slang. So, yung mga staff natin, namili sila ng mga Gen Z slang na pahuhulaan sa atin. Yes. Tama? Ayan yung mga kung ano-ano na lang na naririnig mo sa kalye, sa opisina, sa school, sa university, na mapapa-question ka, ano ba ibig sabihin nun? Diba? Tama. Kasi nga naman, mga Gen Z na to kasi minsan, di ba? Aminin natin, yung mga Gen Z talaga minsan parang, two different words, they're putting it together. Ba't ka natatawa? Kasi ikaw yun eh. Diba? Yung mga Gen Z na yan, they're putting two different words, and then it has another meaning. Okay. Diba? Tama. Totoo naman yan. At before we start, batiin muna natin ang mga tao na nasa comment section, na nanonood, of course. Ayan, bumate si Ma'am Christine. Aba, Ma'am Christine. Hi, Ma'am Christine. Hi, Ma'am Christine. Good evening. Kumusta? Sabi ni Ma'am Christine, ang aga niyo. Ayaw mo ba yun, Ma'am Christine? Mas nauunahan namin yung alarm niyo, di ba? Mas maaga na kami ngayon, Ma'am Christine, di ba? At ayan,
Bago ang lahat, happy birthday kay Peter Charles. Yes! Happy birthday! Happy birthday! At yan, ano pa ba? Yan, tingnan natin. Sabi ni Kuya Daven, good evening. Hi, Daven. Good evening. Good evening, Kuya Daven. At ayan, nag-comment ng isa kong kaibigan at tropa at isa sa mga pinakamamahal kong best friend. Sabi niya, offer naman sa slangs. Pero, happy birthday, Ralph. Birthday po ng aking kaibigan ngayon. Happy birthday. At sabi naman ni Kuya Peter, good evening. Good evening, Kuya. Good evening, Pedro. At sabi naman ng isa rin na aking kaibigan, sabi niya, over. Sabi ni Ems, hello Ems, good evening. Hello, good evening. Meron pa ba? Meron pa ba tayong mga... At ayan, of course, sabi rin ni Derek Rodel, good evening everyone. Good Hi, evening po, Derek. Derek. Good evening. At sana po, no, dahil alam namin, masarap ang inyong mga ulam. Sana masarap din ang ulam namin. Kaya please, send stars. Kaya nga yung mga tropa ko mayayaman dyan, sana mag-send man lang send naman kayo ng stars, di ba? Mga stars dyan, para may pang ano man lang kami, barbecue, ganyan-ganyan. Yung masarap, no? O, lechong manok. Anyways, going back to our topic, Gen Z slangs, Kuya. Okay. Gusto mo ba magbato ba topic muna tayo bago tayo magsimula ron sa ano? Kung sino mauuna sa atin, kung sino unang manghuhula, kung ano nga ba yung mga Gen Z slangs na lalabas sa screen natin. Sure ka dyan? Pwede naman, para alam mo yun, patas tayo, di ba? Ba topic lang? Oh, pick. Sige. Okay. Okay. Sakit yung taliri ko. Go. Oh, sige. Oh, Mabilis lang. 1, 2, pick. Daya mo talaga. Anyway, sige. Okay. Ako naman talaga mauna dito. Go. Sige nga, sige nga. Ano ba ating mga Gen Z lang? Simulan natin. Numero 1. Yan. Brain rot. Brain rot. Alam mo to. Ito yung excessive use ng ng social media. Yes. Tama ba? Tama. Na parang nagkakaroon ka na ng sira ulo. Hindi, parang Panis na ugat sa utak. Parang gano'n, no? Hindi, parang impaired na yung pag-iisip mo dahil sa sobrang gamit ng social media. Tama ba? Or sabihin na natin, ito na yung mga taong kailangan mo sabihin ng touch some grass. Diba? Okay. Kasi, ayun nga, tama. Excessive use ng paggamit ng social media or ng kung ano man. Pero tignan natin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng brain rot. Go. Ayun. Tama ka, no? Excessive digital media content. Oo. Alam mo Talaga. yan Alam mo naman, lurker tayo sa TikTok Okay. Kaya alam mo yun, natin yun. So, ano ba? Using a sentence, di ba? Hindi, tanong muna natin sa mga sa mga viewers natin. Guys, alam nyo ba ibig sabihin ng brain rot? Yung mga skibidi toilet, yung mga tung-tung-tung sahur, ganyan. Ano? Tung-tung-tung sahur. Hindi mo alam yun? Ballerina cappuccina. Yung mga ganon. Brain rot yun. Ballerina cappuccina. Tung-tung. Tung-tung-tung sahur. Tung-tung. Diba? Ayan po yung epekto ng brain rot. Talagang nagpa-process siya. Hindi. Kasi nung unang dinig ko, Tung-tung hindi ko rin alam yung ginagamit ng mga bata yan eh. Oo nga. Kung alam niyo po ano ibig sabihin ng pinagsasabi dito, please comment down below. Tung-tung-tung sahur. Yan. Dalawa lang alam ko eh. Tung-tung-tung sahur, ballerina cappuccina. Ano yung ballerina cappuccino? Mga pictures kasi yun sa TikTok. Tapos may AI-generated na sound na habang nagpa-pop up yung picture, naririnig mo yung, yung tung-tung-tung sahur, yung ballerina cappuccino. Yung mga ganon. Ayoko na. Anyway, sige. Okay. Brain rot. Ayan, brain rot. Excessive digital media. Ba sa mga sa ating avid viewers? Ayan, ang sinabi lang ng isa nating viewer, si Kuya Peter, sabi niya, assassino cappuccino. Ayan. May mga ganon. Assassino cappuccino. Ano? Basta guys, makikita nyo yan sa mga TikTok nyo. Nasa ano siya? Sabihin natin yung mga nakakaalam, mga target audience sa mga ganitong content ay yung nasa TikTok, tapos yung mga nasa edad 15, around 15. Pataas o pababa. So, para sa mga talaga to?
Sa mga, kasi parang dati, di ba, patalinuhan? Ngayon, baliktad eh. Paano eh? Nainisip ko, saan mo ako makikita sa ano? Saan mo makikita sa TikTok? Parang wala mo makikita ngayon sa TikTok. Mamaya, isa-search natin. Anyway, kasi gano'n Ayan, ba? sabi ni Kuya Daben, parang ibang language yan. Oh, di ba? Hindi Slay! ko alam. Hindi ko, I swear, hindi ko alam kung ano yung mga pinagsasabi niyo. Sabi naman ni Ma'am Christine, for the first time, di ako makarelate sa love. Anyway, sige. Mamaya makikita mo yung mapakita ko sa iyo. Yung sinasend na muna yung brain rot. Brain rot. Ano ba tong kasama ko? Kung ano-ano na lang yung mga pinagsasabi, siguro na brain rot na siya kakagamit ng social media. Na brain rot. Okay. Brain rot. Though hindi siya clinically, parang hindi siya diagnose mo na gano'n. it's just how Term it is. lang talaga. Phrase Term lang siya for Gen Zs, for young ones, no? Yes. Okay, sige. Okay. Let's see kung ano ang ating susunod na topic. Okay. Paano basahin to? C-H-E-U-G-Y. Chugi? Chigi? Chugi? Ano? C-H-E? U-G-Y. Chugi? Chugi? Chubby na pogi. Pwede ba yon? Ayun yung hula ko. Hindi ko alam to eh. Totoo ba? Chugi. Chugi. Sige na. Chugi. Chugi, ilika dito. Pa-picture nga. Pucha. Sige, Chubby basta na ayun pogi. ang hula ko. Chubby na pogi. Okay po please comment down below kung ano yung mga hula. Guys, anong hula nyo rito? Chugi. 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 Ikaw, anong hula mo? Chugi. Parang Koreano no? O kaya candy. Parang ganun yung dating eh. Chugi. Wala akong maisip. Okay. Chugi, ano sa'yo? Chubby na pogi. Chugi. Ano Chugi. isip ko sa'yo pa pag chugi, deads, patay. Hindi, di ba? Pinatay mo naman yung tao. Pero chugi naman yun, chugi. Pag chugi, sige, ayun yung sa akin. Chugi. Sige, akin, chubby na pogi. Kay Kuya Caleb po. Chugi. Chugi, Patay. Deads. patay. Sige, Okay. ano yung sabihin ng chugi? Let's see. Ay. Saan ang galing to? Ba't ngayon ko lang narinig to? Cringe, not cool, not trendy. Chugi. Meron po ba tayong parang formula para ma-explain step by step? Step by the step? Chugi. Hindi ko. Alam niyo po, ang chugi ay yung word itself is cringe, no? Cringe, not Diba? cool. Not cool, not trendy. It's chugi, man. Kaya hindi rin natin siguro alam kasi yung word na yon is not Cool. trendy. Okay. Yes. Mga sinabi ng ating mga avid viewers. Sabi ni Kuya Peter, ang ibig sabihin daw ng chugi ay pipitsugin. Ano? Pipit. Ha? Pwede. Ang sabi mo? Yan mo, birthday niya, okay lang yan. Sabi naman ni Ma'am Christine, G-words lang nakabutan ko. Ano yung G-words? Alam ko yun. Hindi mo alam yung G-words? Hindi, ang alam ko lang na G-words, G-spot. Alam mo ba kung paano hanapin yun? Ano ba yung G-words? Lalagay mo ng G yung mga paano ba? Agano go baga. Ano ba? O kaya naman paano ba? Agako go sige kaga ligib. Yon. G-words yon. Ay, okay. Ma'am Sabi ko Christine. sa'yo, opposite yung natin eh. Kasi ko si Ma'am Christine, feeling ko. Opposite yung mga nangyayari Pero hindi sa... talaga alam yung G-words. Talaga? Hmm. Anyway, at least alam ko. So, chugi means uncool. Ano yun? Not cool, cringe, saka not trendy. Ayan po ang ibig sabihin ng let's chugi. use it in a sentence. Guys, tatandaan nyo pag, ginamit ng, ng mga kapatid nyo, alam nyo na kung anong ibig sabihin. Chugi. Oo. Ay, alam pa rin ng anak ni Ma'am Christine eh.
Oh, Chugi. Sabi ng anak niya raw, ay cringy. Cringy. Okay, So, cringe. tama ba, Ma'am Christine, ang pagkakabigkas namin, Chugi? Chugi. Kala ko sabi na pogi. At ayan, sabi naman ni Sir Ronel, tama ba? Sir Ronel ay hello kay Christine Dolor, Punong Bayan. Hello din po sa inyo kahit alam niyo yun. Sabi naman po ni Ma'am Christine, hi, direct, di natin generation yung topic. Sabi naman ni Kuya Daven, very 90s or early 2000s yung G-words. Nakaka-relate daw siya. Ba? Yes. Aba, Uso sa amin yan. Lalo nung bata ako. Uy, ayun, sabi ni Sir Ronel, crush niya raw sino? Si Ma'am Christine. Wow. Iba naman pala. Hi, Mami Ray. Magandang gabi po. Hi, Mami Ray. Kumusta? Okay. Alam mo, feeling ko tama. Chugi is cringe. Kasi ayun yung sabi ni nung anak niya. Chugi. Yes, si Ma'am Christine. Okay. So, tama, Chugi. Chugi. Okay, let's use it in a sentence. Ikaw muna ako. Sige, ako naman. Okay. Wait lang. Nakaka-antsugi naman ng dalawang hosts. Hindi nila alam kung ano yung mga pinagsasabi nila. Yun. Pasok. Chugi. Banat. Chugi. Paano kaya tamang pronunciation na? Chugi. Anyways, let's proceed para sa ating susunod na Gen Z's lang. Okay. Guys, kayo naman, unahan nyo naman kami kung anong ibig sabihin nito. Ma'am Christine, tanong-tanongin nyo na po yung mga anak ninyo. Oo, maganda yan. O, go. Yes. Okay. Let's see. Ang ating next word ay... Sob. SOB. SSOB. Sob. Alam ko to. Ano yan? Ito ba yung parang binagtad na boss? Tama. Di ba? Tama. Tama ba? Tama. Binagtad na boss. Boss. Sob. Bossing. Okay. Tingnan natin kung tama. Ayan. Okay. Backward spelling of the word Boss. Yan. Ito kasi guys, sa pagkakaalam ko, ang salitang sob, ito yung mga nakikita mo sa social media na, sob, pwede po bang ganito, ganyan? Sob, pwede po bang pakisuyo na lang ng ganito? Kasi di ba, ginagamit siya para i-address yung ibang tao. At alam naman natin na medyo talagang talamak yung paggamit ng mga kabataan ngayon sa mga binaliktad na salita. Totoo di ba? Pero talaga, I haven't heard anyone, I haven't heard anyone use that. Sob. Sa akin, nakikita ko siya sa mga, chugi na poses. Chugi na poses. Posts. Sorry. Sabi ako, di ba? Kasi minsan, bossing, boss, ganyan. Bossing, boss, kamusta na? Oo, di ba? So, pwedeng, pero iba kasi, may mga sa akin sa gym, naririnig ko pa rin. Sob. Sige, tingnan natin kung tama tayo. Yes, backward spelling of the word boss. Ayun, sabi rin ni Ma'am Christine, boss yan. Wow, alam na alam. Okay. Galing talaga ni Ma'am Christine, no? Boss. Ma'am Christine, nakaka 4 points ka na. Di ba? Okay. Tig-dalawa tayo, gano'n. Sabi naman ni Mami Ray, sige, Caleb, mag-isip, sob. Sorry na, Mami Ray. Alam mo natin, hindi natin alam yung mga ganitong bagay. Pero alam ko yung sob, kasi parang feeling ko yung try. Tama naman, di ba? Tama. Backward spelling ng boss. At ayan. Sabi naman ni Ninon, meron ba tayong comment dyan? Okay. Sige, use it in a sentence. Ikaw naman. Sob, pwede mo bang pabili ng 3 yelo sa kasama mo na ng isang soft drinks? Okay. Sob. Diba? Sob. Hindi yung sob na nasub-sob, Ganon. Sob lang. Okay, Sob. sige, sob. Okay, ang susunod na ating Gen Z's lang ay eto. Giat. Cake. Ano yun? Ha? Wow, look at that cake. Cake? Ano, sorry? Ano yung next word? Giat or cake? Giat. Ano? Parang... G-Y-A-T-T. Giat. Ako na ba? Ako naman mula, di ba? Ikaw, sige. Ano yung giat? Giat is, ito po yung a woman's behind. Bosoms, kumbaga. Bosoms. Hindi, ito yung bossoms. Ay, sorry.
Doon po ako uwi mga tol. Alam na alam, ha? Ano pala, sabihin na natin, Bahay na, sige. Parang Buttocks. Buttocks. Ayun. Hindi pala boss. Sorry guys, medyo hindi kasi ako nakikinig sa science lesson namin eh. Okay, giyat. Ayan yung pero ang giyat kasi para sa as far as I know ito yung tawag ng mga Nigerian sa sa butt sa nila. Sa buttocks. Sa region Giyat. nila. Alam ko doon yun nanggaling doon siya nag-derive eh. Yung giyat. Okay. Tapos nag-spread Okay. nag-spread na lang yung word sa social media. So, it's an African word. Parang ganon. Parang ganun. Mm. So, gyat means buttocks. Buttocks. I mean, I don't know. I really don't know. So, please, Okay. guys, comment down below. So, gyat. Okay. Tignan natin muna yung comment before natin i-reveal. Sige. Ayun, sabi naman ni Gail, hi Gaily, hi Kuya Gaily, daw, hi kumusta? Gaily. Sabi naman ni Kuya Daben, ay yung bata na hulog. Huh? Sob. Well, nandun pala sa Sob. sob. Okay, sino ba? Ano pa? Sabi naman ni Jericho, use it in a sentence, Johnny's gat is huge. Ayun po yung mga staff namin dito. Okay. Sabi naman ni Kuya Peter, dyan din nanggaling yung gat down. Get down. Gat down. Get down. Yes. Di ba? Alam ni Mami Ray. Sabi ni Mami Ray, meaning but. Di ba? Alam ni Mami Ray yan eh. Ba't ako hindi ko alam? Nakakainis. Okay. Sabi naman ni Ma'am Christine, ang term ng English prof ko dyan ay voluptuous. Voluptuous. Ay, ano nangyayari sa akin ngayon? Voluptuous. Ano yung voluptuous? Voluptuous. Guys, kasi, sorry na, isang buwan na akong kulang sa tulog. Alam mo yun, walang pahinga. Hindi, Carlito. Ano yung voluptuous? Voluptuous. Ay, alam mo. Voluptuous. Sige, tingnan natin. Makwet, mabalakang. Okay. Wow. Sige, tingnan natin. Ano ibig sabihin niya? Okay. Let's see. Ibig sabihin ng giyat ay... Voluptuous to this. An expression of excitement towards someone with an attractive butt. Butt. So, not necessarily malaki. Well, para sa akin, attractive yung malaki. Oo, naman. Totoo naman yun. Yung cake kasi. Ano yung cake? Cake. Di ba, kuwari, alam mo yung mga binibili mo sa contest na mga mango bravo. Kiyat! Ganon yung sarap ng cake. Okay. Tingnan natin ang susunod na... Carlito! Yung intrusive thoughts mo, putya. Anyway, sige. Ano yung next nating word? Okay, ang next nating word is Subaru. Ayan, wala mo yan. Subaru. Ano ba yung kotse, Subaru? No. It's not. It's not the car. Ano to? Suba. Nagyoshi. Wow! Hindi nga, tama? Maybe it's right. Let's see. Busit ka. Ayan. Sabi nga, from the word suba, Okay. or smoke sa English, and then are-you. Di ba? Suba-ru, are you going to smoke? Okay. Di ba parang carbs? Okay, Di ba? Parang carbs lang siya. Okay, so Pero Suba. Subaru, are you Suba, going to smoke? to smoke? Yes. Di ba? Okay, pero disclaimer lang po guys sa mga batang nanonood Yes. Ito po ay talagang nagagamit lang na Gen Z slang sa social media, sa work environment. Subaru. Yes, ganun. Subaru. Pero we're not encouraging you guys to, alam mo yun, to smoke. So para ano to, kunyari, yung tropa mo, Subaru, ganon. Subaru? Tara, Subaru. Ganon. Yes. Subaru tayo. Suba. Yun. Alam yung mga comments natin kung alam nila yung pinagsasabi natin dito. Ayan. Sabi naman ni Mami Ray ay, cigarettes or unite. Ang galing ni Mami Ray, no? Mami Ray, siguro nag-AI ka na rin.
AI na si Mami Ray, Oo. ganun. Nakikinig ka siguro sa mga batang, yung mga baby face tapos yung boses ay yung kila Duterte. Alam mo, okay, wait, sorry. Yung mga ganun eh. Hindi ko kasi get yun. Yung, Oo, yung mga baby face, tapos biglang, iba yung sinasabi. alam mo, to be honest, hindi ko pa siya napanood. Narinig ko lang siya sa faculty ng mga professors namin. Nanonood sila lang ganun. Hindi. Lagi ko nakikita yun sa social media, sa TikTok. Mga kamukha ng baby, I don't know if it's the real person na naging baby, tapos, they're mouthing the words. Ha? What? Well, alam mo yun, anything that you can do just to make reels, ay gagawin mo talaga. Just to earn some money. Hindi ko get. Diba? Okay. Anyway. Anyways, basahin muna natin ang mga comment natin Okay, for sige. tonight. Sabi naman ni Kuya Peter, ang taba ng utak ng nakaisip niyan. Tama naman. Subaru. Sabi ni Direk Rodel, ha! Ano ba yan? Ano nang nangyari sa mga vocabulary ng kabataan natin ngayon? Kung ganyan ang pinapausin ninyo. Hindi ko pinaposin, direct ha. Wala akong kinalaman dyan ha. Hindi ko nga alam yung mga, hindi kasi yung suba, okay. Suba, sa amin, panahon pa namin yun. Pero bakit suba? Sunog baga. Ay, ayun may ibig sabihin nun. Hindi mo alam. Hindi. Alam ko lang susuba. Suba, kasi sunog baga. Ang putya ka. Di ba? Yung ibig sabihin ng suba, sunog baga. Kumbaga, ito na yung nagbunga ng root word. Diba? Subaru. Dati, sunog baga. Sunog baga. So, Okay. alam namin yun. Kasi panahon namin yun. Yes. At sabi naman ni Ma'am Christine, ang galing ni Mami Ray. Talagang sabay na sabay sa Gen Z. Kaya nga eh. Yes. Hindi kasi, Gen Z ba yung anak ni Mami Ray? Yes, Gen Z. Okay. Sige. Ay, siguro, sinasabi sa kanya kung ano yung mga, Mga anong term, di ba? Talaga nakakasabay si Mami Ray. Okay. At yan, sabi naman ni Rian, what's up, broskies? What's up, broski? What's up, Rian? I miss What's up, you. Rian? Kumusta ka? At sabi naman ni Mami Ray, hindi naman po, I'm surrounded by young people like you guys. Wow, Like you pa-sweet guys. ka. Woo! Young people! Over naman sa ano ka, ha? Okay lang yan, Pabola, Mami. ha? Tama yan. Young. Young. Ay, young pa ako, ha? Grabe kayo. At sabi naman ni Ma'am Christine, di natin kaedad, direct. Tama naman. Sorry na, Ma'am Christine. Hindi na natin kaedad yung mga yan. Yes. Pero, nga, okay. Okay. Sabi naman ni Direk, kung nabubuhay lang si Sino? Jose Rizal at Andres Bonifacio, ano kaya sasabihin nila sa mga kabataan ngayon? Siguro, sa akin, inis na sila. Ako, feeling ko Diba? maintindihan ni Rizal. Talaga? Kasi dynamic. Okay. Language is dynamic. Buhay ang lengguwahe. Lalo na yung, tayo, buhay. Buhay ang lengguwahe. So, I think, maintindihan niya ni Jose Rizal. Kung bakit siya nag-evolve, di ba? Kung bakit But siya nagbabago. I don't think gagamitin ni Rizal. Should he be here right now? I don't think he's gonna use it. But, yeah. Okay. Okay, anyway, Next ano naman. next natin? Sabi naman ni Direk, palitan nyo na rin kaya ang alphabet natin na A to Z at ang alphabetong Pilipino. Parang onti na lang, no? May bagong letter na no? At actually, nagulat din ako niya. Si Derek, we had a workshop. We had a workshop somewhere in Bulacan. No? Yes. Actually, natawa din ako niyan. Kasi hindi alam ng mga bata kung ano yung alphabetong Filipino. Yeah, I mean, di sabi ni Derek, okay, ano ba yung alphabetong Filipino? No one was answering. So, sinabi na, di tinuro namin kung ano yung alphabetong Filipino. Pero okay. Parang speechless sila, hindi nila talaga alam. At least talagang, as in, nila. Oh my God. Siyempre, we all know yung A, B, C, D, pero yung abacada, no. Wala silang, what you call this? Wala silang recall kung ano yung alphabetong Filipino. Alam mo, dapat may tinuturo sa sa mga kabataan talaga ngayon. Ano? 3 bagay. Ano naman yung 3 bagay mo? Pero hindi na to yung kay Ma'am Christine. Christine. Hindi yung 3 Kasi sides. di ba, ngayon parang
gets naman na nag-evolve yung language, yung everything, yung Gen Z, yung group yung generation nila. Ah. Siguro tatlong bagay. Legacy over lifestyle, education over entertainment, and creativity over consumption. Totoo naman. That should be. Diba? Pero ano sa nangyari ngayon, we don't know. Isa yan sa mga dapat na papakita. Kasi, to be honest, para sa akin, yung kapatid ko rin na mga nasa, ano pa lang ata yun, 7, 6 years old. Okay. Yeah. Si Chassis. Yung cute mong kapatid. Sobrang hook niya na talaga sa TikTok. Kumbaga, parang kahit kakain, gusto niya lagi naka-YouTube, ganyan. Sa phone. That's even before, sinasabihan ko na yung mother ko, pwedeng, bawas-bawasan mo na yung pagbigay kay Chassis ng cellphone, ganyan. Pero, hanggang ngayon parang super hook niya na doon sa, sa cellphone na lagi siyang nanonood, ang dami niya ng TikTok na napopost. Alam mo yun, yung parang... Yeah, I mean, it's so different, no? Talaga. Kasi, I mean, yung mga bata ngayon, nakikita ko sila sa mall and anywhere else, kapag yung nanay may kausap, may ginagawa, ang hawak ng bata, iPad, cellphone, nanonood. I mean, kasi kami, okay, yung generation namin, lumaki kami sa TV. TV lang. So, kung ano na sa TV, ayun yung magtuturo sa'yo. Abangan mo, papanoorin mo. Alam mo yung ganyan, siguro kung sa panahon natin yan, pag tayo nandun sa may restaurant, ang tinitignan natin, yung section na puro laruan. Yun. Diba? Nakakamiss yun. Nung bata ka, parang, alam mo yung ang daming batang nakapila dun sa, yung pupuntahan mo kasi dun yung... I mean, I don't know. I mean, things are changing and it's weird. Yes. At least for me, it's weird. Who knows if it's for the better, diba? Okay. Well, anyways, let's proceed para sa ating susunod na Gen Z Slacks. Okay. Ayan. Sino ba? Whose turn na ba? Hindi ko na. Is it my turn? I lost count. Hindi. Ang last natin is Get ba? Get. Okay, it's your turn na. Okay, what is it? It's teknolohiya. Teknolohiya. Ganon siya. Teknolohiya. Bakit? Okay. Teknolohiya. Teknolohiya. Ganon. Teknolohiya. May punto na doon sa taas, may hit ka eh. Teknolohiya. Teknolohiya. Bakit? Okay. Bakit? Okay, hindi ko kasi get. Lalaman natin sa mga viewers natin. Guys, alam niyo po ba ibig sabihin na teknolohiya? Teknolohiya. Yan. Okay. Ano po yun? Okay. As far as I know, etong word na to galing siya sa meme. Okay? Ito, may sinabi siya, may isang Arab guy na parang nagvi-video. Low quality pa yung video na gamit niya. Tapos, parang nabilib siya doon sa kotse. Tama, di ba? Kotse ba? Kotse. Tapos napasigaw siya ng teknolohiya. Sobrang advanced na nung features nung kotse. Hindi ko pa rin Kumbaga, ayun lang yung pagka-pronounce niya. Hanggang sa nag-boom, naging popular yung word. Kaya ginagamit na siya ng mga tao ngayon for something na para sa kanila, innovative yung feature, yung method, teknolohiya. Pag-utilize ng something. Teknolohiya. Okay, wait. Di ba? Sandali. So, hindi siya Pinoy. Hindi siya Pinoy. Middle East. Kaya may J eh. Teknolohiya. Anyways, let's see kung ano po ba ang ibig sabihin ng teknolohiya. Teknolohiya. Ayan. When it's the first time you have used a certain technology and it amazes you. Diba? Sabihin natin, guys, kayo ba? Siguro kung ako pumunta ako sa CR na ginaganon lang, siniswish lang yung bidet, mapapasigaw ako sa banyo. Teknolohiya. Ganon yung magamit ng tama. Teknolohiya. Isipin mo, no?
Ano alam mo, may kasunod ka sa CR po. Ayan, nagamit ko na sa sentence. Technology. Technology. Hindi ko ba nakikita yun may tech? Oh, anyway, sige. Okay, Baka mamaya sa FYP ko na yung medyo technology. nabis ka kasi sa mga kasal na pinuntahan mo, kaya hindi mo medyo nakita. Technology. Yan, sabi ni Kuya Daven, galing sa meme yan. Tama, Kuya Daven, galing po sa meme yan. Technology. Sabi naman ni Mami Ray, technology. Yes, technology. Okay. Ito mga talagang mapapabilib ka sa pagka-innovative, innovative nung bagay na yon. Bakit? Diba? Diba? Sabi niya, may video kasi around UAE or Dubai or somewhere there. And yes, it's about car na super advanced yung feature. Oh, technology. Sabi naman ni Ma'am Christine, same sila ng hairstyle, Mami. What? Same daw kayo ng hairstyle ni Rizal. Sorry na. Yes. At sabi naman ni Tito Armando, hi Tito Armando. Hello pa ba? Good evening po. Technology. Ganon. Ay, Kuya Blaze, shoutout po. Hi, Blaze. Kumusta Shoutout ka? sa'yo, Kuya Blaze. At ayan, ang ating susunod at if I am not wrong, ito na po ang ating last. Okay, ito na yung last word natin. And Go. it's for, sino na ba? Sa akin na? Ikaw na. Ang salita po natin ay womp womp. Womp womp. Para sa akin, Ganun? this is something related sa parang disappointment, ganyan, or medyo sad yung nangyari sa'yo. Ayun ang aking hula. Kaya guys, womp womp. Di ba yun parang kapag pag mali, ganun? Hindi. Ganun. Thank you. Paano ka dito? Ganun yung sa mali. Nakainis. Ganun yung mali mo eh. Or Okay. maybe if it's something na corny. Parang ganun. Parang Okay. disappointing. Disappointing. Diba? Okay. Tingnan mo natin yung mga comments natin. Yes, guys, alam niyo ba yung wah, wah. Wow, sabi ni Kuya Daven, olats? Olats. Olats. Talo. Medyo. Okay, sige. Sino pa? Hindi ko sure. Disappointed ka. Ayun. Medyo related sa sinabi ko. Okay, guys. Tignan nga natin kung ano ibig sabihin ng wah, wah. Used to comment on something bad or disappointing. So okay. Bad or disappointing. Wah, wah. So, okay. It's a sentence itself. Yes and no. It's a phrase you'll say or reply phrase. to a disappointing sentence. Ganon. Wah, wah. Okay. Let's say ako, siguro kung bibiruin ko na lang yung nangyari sa akin kahapon. It's a wah moment. Kasi birthday nung lolo ko na namatay kahapon. Okay. Yes, umuwi ako ng Bulacan, pero hindi na ako nakaabot dun sa cut-off nung pansyon. Ano yung pension, sorry? Sementeryo. Okay. So, hindi na ako nakadalo. So, it's a may moment cut-off? for me. May cut-off yung cemetery sa inyo? O parang magka-close na siya. Parang 8 a.m. to 5 p.m. lang. Hindi siya open 24 hours. Okay, anyway. And that is how I will use the womp womp moment. Diba? Or describe the womp womp moment. Kasi birthday ni Lolo and hindi po ako nakapag-bisita. Well, dinasal ko na lang po. Okay. And guys, nga pala, Wednesday nga pala ngayon, nakapag-novena po ba kayo? Yes, at araw ng Baklaran, tama? Yes, araw ng Baklaran. Unang Wednesday po ng buwan ng Hunyo. Yes, sana po, yung sa mga kapatid natin Catholic dyan, no? Pumunta kayo ng Baklaran, magsimba. Yes, ang last mass po natin ay 8 p.m. Okay, anyway, ano ba sabi ating naman mga sabi naman ni Mami Ray, ayun niya, disappointed ka. Sabi ni Kuya Deven, olats. And sabi ni Kuya Blaze, sound ng frog yan after ng ulan. Womp. Ganun naman yan eh, di ba? Womp. Hindi na womp womp yan eh. Anyway, okay. So, yun. Yan. Pero sabi rin ni Kuya
Peter, pwede rin siyang pang-asar. Pag wala ka nang masabi, gamitin mo yan. And sabi rin ni Mami Ray, parang sound sa mga cartoons, di ba? Tama naman, sa comic. Womp womp. Ang naalala ko dyan yung sa SNL. Alam ko, Saturday Night Live. Oo, yung kay Debbie Downer. Debbie Downer? Bata ka pa nun. Basta, search nyo na lang si Debbie Downer. Alam ko, yung laging sound niya, pag siya na yung pag bihirip na siya, ano yung sound niya lagi? Yan. Okay. Okay. Gets naman, Woo! kuya. So, Okay, medyo guys. pinahirapan niyo ako dun, ha? Yes, tapos na po tayo sa ating Gen Z slangs. And bago po tayo mag-proceed para sa ating wet confession, gusto ko po sana ulit i-promote ang aming upcoming event na ang Catwalk Philippines sa upcoming June 14. Guys, manood po kayo. If you want to buy tickets, you can just contact us dito po sa page or pwede nyo rin pong tawagan yung nasa bio na meron pong contact details doon. And of course, gusto ko rin po sanang pasalamatan ang Hesinea Aesthetic Clinic. Yes, maraming salamat po sa pag-sponsor sa amin. At guys, you can check them out at Shaw Boulevard and Quezon City. Sa NS Amoranto. NS Amoranto. Yan, kaya yung aming pong skin ay glowing at kumikina. yeah. Thank you, Hesinea. Thank you po. And yan na. Eto This is na. it. This is it. Ang paborito natin. Yes. Oh, na-miss ko to eh. Na-miss ko to last week. Ito ang Wet Confessions. Ito ang wild, Exciting, and true confessions. Okay. Okay. Tingnan nga natin kung ano ang mga nasabi ng confession natin for tonight. Guys, o nga pala, no, kung gusto nyo rin po palang mag-confess, kung kayo ba ay may mga ginawang bagay na hindi nyo po masabi, tulad ng Anything, anything, you know, na wild, exciting, or true, Mm. na gusto nyo i-share, you could share it with us. Yes, ganun. Yes. Alam ko, naka-up sa tuwing Monday, sa Ignis Yes. Novus Arts Management page, ang ating, Napopromote po siya. ang ating Google form. Yes, yes. Ayun. Okay. Okay. Guys, before po namin basahin ang pinakauna po naming confession, gusto ko po sanang i-announce na meron po itong trigger warning or gusto ko pong sabihin sa inyo na may trigger warning itong first confession po natin for tonight. Ano nga ba itong first confession natin? Okay. Nakababa to. I used to be the boy best friend. You know, usually when people say the classic line, he's just my BBF, don't worry about him. That was me when I was in high school. My friend had a girlfriend that was unlike what he was. My friend didn't study much and would just be goofy most of the time. His girlfriend, though, is the complete opposite. She was in the top of the class, studied a lot, and was generally funny. They lasted, I think, for more than a year until the teachers noticed their relationship and was starting to worry about the girl because her grades weren't the same. Them being both of my friends, I was always there for the both of them, but especially the girl. The main reason being I was more closer to their friend group than I was with the guy. TLDR. Ano ibig sabihin TLDR? Okay, anyways. TLDR. Okay. Parang inisip ko long story short. Kaya Pero nga eh. Anyway, I'll go. TLDR, they ended up breaking up some time after the teachers... ended up breaking up sometime after the teachers noticed her grades dropped. Being closer to her, she shared some of the things my male friend did to her that wasn't all that good and it made me look at him differently. I tried to comfort her throughout their breakup. We got more closer and sometime after our friend group started to tease us about how good we looked together and said that we're perfect to be in a relationship, me having no intentions at first because of the bro code and just in general, it's too soon for her. Okay. I just shyly denied their notion about us being in a relationship. A few months and their teasing only got more frequent, and slowly I did notice that I had feelings for her. I confessed to her over our random night calls.
and she said she felt the same. We didn't make it official because she said that although she felt the same, she's still hurting from her last breakup and didn't want to use me as a cover-up. So, I understood and we remained close but got more clingy in private. A few months have passed and we're still in this stage of being enabled, and I asked when could we put a label on us? And she started to cry and said sorry. Obviously, I was a little heartbroken. Years later, we're still good friends and we talk sometimes. I got to meet her girlfriend and we play some games together on occasion. The end. I got to meet her girlfriend. Oh, her. Tama, di ba? Her. Oh. Yes. Okay. Guys, sorry. Yung ano pala, yung trigger warning dun sa next confession. Okay. Sorry, our bad po. Pero, ikaw kuya, do you have any thoughts or comments dun sa, medyo mahaba eh, medyo na... Yeah, get ko naman na parang yung girl, top of their class, tapos yung isa niyang kaibigan na lalaki, Yes. parang, Hindi, for the lack of opposite. better term, ano tawag dito? Sabihin na natin opposite. Sige, opposite na lang. Okay. Opposite siya dun. Okay, tapos, nagkagusto siya dun sa girl kasi, alam mo yung totoo yan eh, no? Yung mga asar-asaran na ganyan. Ikaw ba? Naniniwala ka doon? Pag inaasar ka, Hindi, nakasir lang ako sa mga kaibigan ko eh. hindi Joke lang. Hindi ka naman nagkakagusto sa... Joke lang. Ayun. Well, I don't know, siguro what's there ano, to say? siguro, Parang pareho kasi kayo ng ano eh. Yung ayaw kasi masira ng babae ganun nga eh, kaya speechless nga ako eh. yung friendship. Oo. So, I mean, sabi naman niya, years after, they're still friends. So, I mean, that's good. I think that's great. Pero, wala tayong magagawa eh kung ayaw talaga niya, di ba? And alam mo, para sa akin, there's still room for for your patience. Sabi nga nila, patience is a virtue. Tignan mo lang kung magiging solid ba sila nung girlfriend niya ngayon. Diba? Pero her girlfriend, so ibig sabihin, yung... Bisexual. Parang bisexual eh. At least We're sila, not sure, pero I hope na, alam mo yun, okay sila. yes, this situation taught they're you still something. friends. Yes, may napulot kang aral sa, ano na yan, sa sitwasyon na yan. Ating mga viewers, meron ba silang masasabi? Okay, sige. Wala. Ayan, sabi na, tignan natin ito guys, sa amin trigger warning na talaga to. I swear. Okay, I swear. Okay, ito yung may trigger warning. Let's see. Ayan. My former classmate sent this link and said I can send any confessions here. Weird story back in 2009. I am 4th year high school. Ang typical na classroom sa isang public school during our time is isang mahabang room, then make collapsible wall divider in between to make that huge classroom into 2 separate rooms. It's our break time. I am staying on one corner of that divided room, nakapatay ang ilaw, and di mo napapansin na may tao or student. During my power nap, nakarinig ako na kakaibang sounds and hingal on the other side of the collapsible wall. Since hindi siya wall na totally nako-cover yung buong side, merong awang taas or merong space. Sumilip ako out of curiosity and grabe, I saw one of school's famous girl dahil super pretty and hin niya na binebembang ng aming science teacher. Her image is dalagang Filipina talaga, kaya super shocked me. The science teacher naman, binata siya during that time, but my classmate is a minor. Hello, we are just around 16 to 17 noon. Sa ngayon, may sariling family na si dalagang Filipina at si Sir. Science naman, ang balita namin, nakadalawang asawa na. Balita namin during alumni reunion. That's all. Thanks. Wow. Okay, I mean, first of all, mali yun. Yes, yung Mali. nangyari. Kasi yung teacher and yung having sexual relations with Student. with his student. Mm. That's wrong. Yes.
Tapos, I couldn't say anything else. No? Kasi for me, that's wrong. Nasa code din ng teachers hindi nila pwedeng gawin. Especially now. Yeah. Back then kasi parang hindi siya ganun ka-strict eh. Well, diba? Hindi, ganun din naman. It's just that, I don't know, pero talagang, I mean, I don't know, I don't want to judge, pero talagang sa loob ng school. Siguro, diba? I don't know. It's just, for me, it's wrong. Yes. It's wrong. Kasi lalo na, tas, ngayon daw yung teacher is parang matanda na. Medyo may nakadalawa pa. Dalawang asawa na. I think ang may may problema is yung teacher. Yes, mali yung teacher and ginamit niya siguro ginamit niya advantage yung pagiging teacher niya. Yes, yung authority niya, yung edad niya, 'di ba? Yung pagiging sabihin natin dominant doon sa pares na yun. Pero I mean, sana yung student na yun, wala siya naging trauma and whatnot. And we still pray for her. Hindi na maulit yung mga ganitong situation, guys, 'di ba? Okay. Anyways, guys, maraming salamat po. Okay. Yes, that's it. Meron para sa ating episode for tonight. May pahabol pa ba dyan? Wala na. Ang pahabol, guys, kaya nyo pa pong humabol mag-send ng stars. Kung hindi man ngayon, sa susunod na linggo po. Okay. Yes, pwede po kayong mag-send ng stars sa amin. At sana po yung kanina mga bumabiyahe, or I don't know, kasi mas maaga tayo ngayon, no? Kung yung mga bumabiyahe kanina, nakauwi na, yun, sana po likas kayong makauwi sa inyong mga tahanan. Yes, guys, at syempre, bago ko po i-end ang aming live, gusto ko po sanang i-encourage din po kayo na i-share ang aming mga yung G-form link po namin para sa Wet Confession. Talagang yung mga ganitong kainit na conversation ay mapag-usapan natin. Yes. Pabasahin namin on air, di ba? Tsaka syempre, nakikinig yung mga nag-send yan for sure. Yes, every Wednesday po yan, guys. And you can share your stories every Monday. Makikita nyo po yan, pinopost po sa aming page. And ayun nga, sabi ni Kuya Caleb, yung mga nakauwi, sana ligtas. Yung mga nasa biyahe, sana ligtas din. At sana yung mga nanonood ay nag-enjoy. At lastly, sana yung mga kumakain dyan ay masarap ang inyong ulam. Anyway, before we end, please like us. Yes, guys, you can follow us on our YouTube channel, First Son Creatives po. On our TikTok, Instagram is First Son Production po. You can also like us on Facebook, First Son Production and Ignis Novus Artist Management. And guys, every Monday we have a Chikahan with Mami Ray every 7 p.m. And Coffee Chat with Daven every Thursday at 7 p.m. po. Bukas na po yan, abangan po ninyo. Siyempre, tayo naman every Wednesday, yes. 7 p.m. naman talaga usually. It's just na mas maaga tayo ngayon. Yes well, po. Yun. Anyway, ikaw naman, ano bang socials mo na pwede nilang Guys, you can follow me at my Facebook at Charles Dion and also in my Instagram po, Charles Dion or 143.charles. Okay. Ikaw, kuya. Yes. You can follow me on Facebook. It's Caleb Alvarez and it's Caleb Alvarez 96 on Instagram and on TikTok. Yun. Yes. Saktong-sakto. Kaya guys, maraming salamat po sa pagsusubaybay sa aming Up Top, Down Low. Okay guys. Bye-bye. Bye-bye. Maraming See you next po. week.